Habang nagsasagawa ng mga pag-atake ang Israel sa Iran, naririnig din natin ang pangalan ng United States of America, Jordan, Qatar. Pero mga kaibigan, merong isang bansa na nasa gitna ng Israel at Iran at tahimik nitong sinusuportahan ang Israel. At bawat mga bomba na binibitawan ng Israel sa Iran, bawat nuclear facilities na nawawasak, bawat military base ng Iran ang napupulbos. At sa kabilang dako mga kaibigan, napakatinding buwelta ang binitawan ni US President Donald Trump sa CNN dahil sa maling ibinabalita nito tungkol sa kanilang ginawang pag-atake sa 3 malalaking nuclear sites ng Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito. Samahan mo na rin ng matamis mong like at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Malapit na namang mag-July. Napakabilis ng panahon. Ngayon ay June 27, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa isang bansa na every blow na ginagawa ng Israel sa Iran, every missiles na kanilang pinapakawalan, every nuclear sites na nawawasak at military base sa Iran na napupulbos, nagsisilbi itong napakalaking benefits para sa kanya. Ito mga kaibigan ay walang iba kundi ang bansang Syria. Ang bansang Syria mga kaibigan ay hindi pa matagal na pinamumunuan ito ng bagong presidente na si Ahmed al-Sharaa. At hindi maikakaila mga kaibigan na ang Syria ay maraming beses na nabanggit sa banal na aklat ng mga Kristiyano na tinatawag na Biblia, lalong-lalo na ang Damascus. Dito mga kaibigan ay pinuntahan din ito ni Apostle Paul. Napakalaki ng papel ng Damascus para sa conversion ni Apostle Paul mula sa paniniwala ng mga Hudyo hanggang sa paniniwalang Kristiyano. Now, by the way mga kaibigan, sa 12 days na giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran, halos araw-araw mga kaibigan ay palitan ng mga matitinding pag-atake ang bawat isa. Marahil ay isa ka sa mga nagtatanong, saan nga ba ipinadaan ng Israel ang kanilang mga fighter jets? Makikita sa mapang ito mga kaibigan ang Israel, Syria, Iraq, Jordan at ang Iran. Tuldok lamang ang Israel kumpara sa Iran. Sa giyera na nangyayari sa Iran at Israel, airspace ang gamit. Hindi madaling gamitin ang lupain sapagat merong mga malalaking bansa ang nasa gitna sa pagitan ng Israel at ng Iran. At ang pinakamadali ay ang airspace. Hindi rin madali para sa Iran at Israel na gamitin ang airspace ng Turkey, ang nasa itaas na bahagi ng Syria, sapagat lalong lalayo ang biyahe nito. At ang pinakamadaling airspace na dapat gamitin ng Iran at Israel para sa kanilang mga atake, ito ay ang Jordan, Iraq at Syria. Nang umatake ang Israel sa Iran noong June 13, 2025, hindi ganong pinag-uusapan kung saan nga ba dumaan ang mga fighter jets ng Israel. At nang gumanti ang Iran gamit ang napakaraming drones, mabilis na kumalat ang balita na naggalit ang Jordan dahil ginamit ang kanilang airspace sapagat ang mga drones ng Iran ay dumaan sa airspace ng Jordan papuntang Israel. Dahilan upang gamitin ng Jordan ang kanilang mga interceptors at tinulungan ng Amerika at Israel na mapabagsak ang maraming drones ng Iran. Pero katakataka, bakit walang nagalit sa Israel sa 3 bansang ito nang ang Israel ay magpadala ng kanilang mga fighter jets? Ngayon mga kaibigan, lumabas ang balita na every blow na ginagawa ng Israel sa Iran, ito ay benefits para sa Syria. Matatandaan mga kaibigan na bago atakihin ng Israel ang Iran, hindi ba't narinig nyo ang balita na ang Syria, Saudi Arabia, United States of America ay nagkaroon ng pagpupulong
mismo sa Saudi Arabia. At pinag-usapan mga kaibigan ang pagsali ni Ahmed al-Sharaa sa Abraham's Accords ng Israel. At pinag-usapan din dito mga kaibigan ang pakikipagkaibigan ng Syria sa Israel, sa United States of America at sa Saudi Arabia. At nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran, palihim na tinutulungan ng Syria ang Israel. At sa anong paraan ito mga kaibigan? Ito ay sa pamamaraan ng pagpapahintulot nito na gamitin ang kanilang airspace upang dito dumaan ang mga fighter jets ng Israel. Isa ang pamumuno ni Ahmed al-Sharaa na nagpabagsak sa mga militanteng grupo na nasa kanilang bansa na sinusuportahan ng Iran. Ito ay ang Kataib Hezbollah. Iba ito sa Hezbollah na nasa Lebanon. Nang mapabagsak ni Ahmed al-Sharaa ang rehimeng Bashar al-Assad, dito na rin inumpisahang palayasin ang Kataib Hezbollah mula sa Syria. At ayon kay Ahmed al-Sharaa, ayaw na nila na sila ay hawakan ng Iran. Kaya dito nag-umpisa mga kaibigan na makikipag-usap na ito sa United States of America at Syria upang pag-usapan ang ikauunlad ng Syria at makalaya ito mula sa mga sanctions na ipinataw ng United States of America. At nagtagumpay ito sapagkat tuluyan ng tinanggal ni Donald Trump ang mga sanctions sa Syria. Maraming mga factors kung bakit pumabor ang Syria sa mga ginagawang pag-atake ng Israel sa Iran. Unang-una mga kaibigan, ayon sa mga eksperto, kung magre-react ang Syria laban sa Israel, naiisip rin nito at alam nito na wala silang magagawa sa Israel. Dahil kung iisipin, alam ni Ahmed al-Sharaa na ang mga matataas na pinuno ng mga militanteng grupo maging ang mga matataas na officials ng Iran ay madali itong nakukuha ng Israel. Kung baga mga kaibigan, ayon sa mga eksperto, alam ni Ahmed al-Sharaa na madali rin siyang kunin ng Israel. Dagdag pa ng mga eksperto na nasa Jerusalem, kung ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay napatago dahil sa mga pag-atake ng Israel, ay lalong-lalo ang Syria dahil hindi lingid sa kaalaman ng buong mundo na di hamak na mas advance ang Iran kumpara sa Syria. Ikalawang reasons mga kaibigan kung bakit pumabor ang Syria sa mga ginagawang pag-atake ng Israel sa Iran. Dahil ayaw na nito na sila ay kontrolin ng Iran. Kung baga, every damage, every blow na ginagawa ng Israel sa Iran, ito ay nagiging pabor para sa kanila nang sa ganon ay medyo umangat ang kanilang power ikumpara sa Iran. Ayon pa rin sa ulat ng The Jerusalem Post na sinusubaybayan din daw ni Ahmed al-Sharaa ang mga militanteng grupo na nasa Iraq na sinusuportahan ng Iran. Pero ayon kay Ahmed al-Sharaa na ang mga militanteng grupo na nasa Iraq ay wala namang ginagawa laban sa Israel. Sa kabilang dako mga kaibigan, galit na galit si President Donald Trump sa CNN at sa New York Times. Bakit? Sapagkat ang mga international news sites na ito mga kaibigan ay ang mga pinakaunang nagbalita tungkol sa isinagawang pag-atake ng Amerika sa 3 malalaking nuclear sites ng Iran. Sapagkat ayon sa balita na inilabas ng CNN, wala raw gaanong damage ang natamo sa naturang pag-atake ng Amerika sa Iran na siya namang tinitindigan ng supreme leader ng bansa. Ayon sa kanila, hindi raw na damage ang kanilang nuclear site. Araw lamang ang nabigay na delay sa damage. Pero iginigiit ni President Donald Trump mga kaibigan na ang damage na natamo ng kanilang pag-atake napahinto ito sa loob ng 1 taon. Kung baga, sa halip na malapit nang matapos ang nuclear weapon project ng Iran, aatras ito ng 1 taon. Yan ang iginigiit ni President Donald Trump. Dagdag pa ni President Donald Trump, successful ang kanilang ginawang pag-atake sa mga nuclear sites ng Iran. Obliterated, eka nga. Dagdag pa ni Trump dahil sa kanilang ginawang pag-atake, nagkaroon na ng ceasefire ang Israel at Iran. Nakatakda namang magtagpo ang United States of America at Iran para sa deal. Pero ayon kay President Donald Trump, hindi na kinakailangan na pag-usapan pa ang nuclear ng Iran sapagkat wasak na raw ito. Nako, sino kaya sa dalawang ito mga kaibigan ang nagsasabi ng totoo? At ang bagay na yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung bago ka lang at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakalit nating channel na ito. I-like mo na rin
at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!